47% ng mga Pinoy wala ng tiwala kay PBBM sa pagpapatuloy ng paglagapak ng performance ni Marcos ay sumasabay rin ang tiwala sa paglagapak. Mas marami ang walang tiwala kaysa nagtitiwala kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa pinakauling survey ng Pulse Asia, marahil ang isa sa dahilan ay ang pagbulgar ng kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos sa kalagitnaan ng rally ng Iglesia ni Cristo. Isa ito sa naging dahilan para tumama at mabawasan tuluyan ang trust rating ng mga Pilipino at ibang bansa marahil kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. How do you plan to arrest yung decline in your surveys? Well, again, let's look at other surveys before we act. Opo. Yan po, no? Laking dismayado talaga ang reporter ng TV5 na nagtatanong sa kanya sa oras niyan. Ikaw ang leader ng bansa, tapos ganyan ang reaction mo, ni walang ganang response mo. Subukan mo kaya na natin na halimbawa ay maganda ang performance mo, President, PBBM. Tapos nagtanong ng ganyan na mababang trust rating mo na ano ang masasabi niya, di ba? Sa palagay ninyo, kapanipaniwala ang tanong ng reporter? Siguro isa ako sa magagalit at magbabash sa reporter niya. Di ba? Kaso, kabaligtaran ang pangyayari. Naghahanap ka pa ng maraming magsasurvey sa trust rating mo. Ayun, langya, mga kababayan at mga kapaspress. Sa panahong ito, ay kalat na kung paano hambalusin si Ngagba ng kanyang negative na trust rating sa pamamagitan ng pangit niyang performance. Hindi lang kasi sa performance nakikita yan. Kaya alam ninyo kung bakit. Natatandaan ninyo na magsalita siya sa SONA nang mahiya naman kayo at sinimulan niya ang mag-imbestiga o mag-imbento ng ICI noong una, di ba? Yun, bumabang trust rating niya rito, no, di ba? Na inunahan niya ang investigasyon na nauwi naman sa wala. O bumaba na naman ang trust rating niya. At dahil panay ang pagtatakip at pagdilihis ang pinaggagawa niya, yun, bumaba na naman ang trust rating niya. Ang nangyari, hindi niya nasugpo ang korupsyon. Eh syempre, bumaba na naman ang rating niya. Ang ICI, ano nangyari? Wala, di ba? Pananakip lang. Panakip butas lang. Eh di bumaba na naman ang rating niya, di ba? Eh di wala. Kaya ang survey Pulse Asia sa kanya, negative 31. Na kaya mabuti nga na ito ang napapatunay na mahina siyang nilalang na politiko. Kaya nawala ang tiwala ng taong bayan at higit sa lahat, nanggigigil pa sa galit dahil sa bilyon at trilyon ng pera, ang pera na winaldas ng mga kaalyado niya o yung mga tinatawag niyang mga tuta niya, di ba? Kaya bukod sa walang tiwala, ang nararamdaman ng tao ay gusto na rin siyang mawala diyan sa Malacanang. Kaya heto po, bago po ang lahat, ay welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Paspress TV. Kaya panoorin po natin ang buong video ito. Asia survey, your trust rating is significantly lower than that of Vice President Sara Duterte and former President Duterte. And the previous surveys also showed a pattern of decline in your ratings. Can we get a Wait, what survey? Pulse Asia, sir. Pulse? Yes. Uh, Can we get your comment on that?
Magkano yung pag-survey? Just don't base it on one. Sir, follow-up lang, how do you plan to arrest yung decline in your surveys? That, well, again, let's look at other surveys before we act. Opo. So, Yan po, no? Laking dismayado talaga ang reporter ng TV5 na nagtatanong sa kanya sa oras niyan. Ikaw ang leader ng bansa, tapos ganyan ang reaction mo, ni walang gana ang response mo. Subukan mo kaya na natin na halimbawa ay maganda ang performance mo, President, PBBM. Tapos nagtanong ang ng ganyan na mababang trust rating mo na ano ang masasabi niya, di ba? Sa palagay ninyo, kapanipaniwala ang tanong ng reporter? Siguro isa ako sa magagalit at magbabash sa reporter niya, di ba? Kaso kabaligtaran ang pangyayari. Naghahanap ka pa ng maraming magsasurvey sa trust rating mo. May problema tayo dyan, Makoy Jr. Kahit mag-hire ka pa ng daang-daang taklog mo, na kagaya ng anti-Claire mo, ay hindi mo na mababawi ang dungis na ginawa mo para sa taong bayan. Kahit maghanap ka pa ng maraming survey. Di ba? Kaya tuloy po natin ang video ito. Ang dapat, these are the lessons of history. Opo. Attorney, nagtapos po ang taong 2025 na naitala po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung pagbaba ng kanyang trust rating. Ano Yeah. ba ang inyong Yan po. masasabi dito? May tuturing ba itong normal lang o alarming ang antas ng pagbaba ng trust rating ng Pangulo? Hindi lang alarming, panicking na yan eh. There's no way but to go down. Yung trajectory na yan ay hindi na yan, para beyond repair na yan. Lalo na sa 2026 budget na hindi Pero parang ano yan parang puting damit na pinaghalo mo sa decolor at puting damit. Na kapag once na naman siya ng puting damit, hindi na maalis yung kulay. Ikaw ba naman puting-puti ka nung hinalal ka ng taong bayan. Maganda pang tingin sa'yo ng taong bayan, malinis, kagaya ng puti. Kaso, hinaluan mo ng pamumulitika at corruption. Yung mga decolor, nahawaan yung puti. Ganun lang yan. parang walang pagbabago. Ngayon, ang nakakatawa dito, Jade at saka Admar, hindi naman tayo, we were not born yesterday. Alam naman natin itong mga perks ng mga congressmen at saka senators. Para sa akin, narinig ko naman yan na every recess or adjournment or mga Christmas break nila, meron silang mga bonus yan. 2 million, 3 million. Depende yan how generous the speaker is. Parang normal yan. Pero ngayon, as what Congressman, the neophyte Congressman Libiste, na bago pa, nag-i-expose dyan. Yung what has been traditionally made by them ay ipinamukha ngayon sa tao. Yan ang impact din sa tao. Parang masakit, lalong masakit. Dahil tingnan mo paano niyo ninakaw yung pera namin, paano niyo tinaydor yung tauhan, yung mga tauhan. Kaya nga, habang tinatakot at pinawasak, ay lalong tumatapang ang bata. Ganyan ang ginagawa nila kay Lebiste. Siguro, nagtataka ang nanay niya kung saan nanggagaling at hinuhugot ang tapang ng batang congressman na ito, di ba? Na may pagkaka-advance rin ang utak ng batang ito na si Lebiste. Pero pwede rin nating sabihin na nagmana sa nanay niya or ang talagang pwedeng niyang nakuha yan ay napapanood niya ang nanay niya habang nasa Senado. Doon siya nakakapag-isip at na pag-isip-isip niya. Paano pinuprejudice yung tao. Ngayon pinamukha pa rin na yung ostentatious ba pero yung perks para nila, ganun pala, which they have already enjoyed it for a long time. So, grabe itong ginawa ni Congressman Libiste na lalo pang nakapadiskredit ng Congress. Kaya nga, may mga panawagan na mabuti pa i-abolish na yung Congress ngayon. So, para sa akin, kung Dapat ikaw lang. Congressman ngayon, dapat, it's about time. Ay, kung mayroon pang naiiwan na hiya, it's about time
to make some, drastic Oo. changes. Kasi iba na Kaya etong mga congressman na to, pag nakikita siguro ng tao, hindi na lang kumikibo yung mga tao eh. Pero yung tingin nila sa congressman na kadistrito nila, alam na nila yon. ting na tao ngayon eh. Kahit na normal nila yan, ngayon naging objectionable sa tao kasi para bang people are already parang binugbog na tayo masyado. Sinaktan na tayo masyado. Nilagyan pa ng asin at suka yung kuha natin, yung yung pain ay yung Yeah. Sino ba naman hindi masasaktan? At sa mararamdaman na binugbog, ikaw ba naman ay masawi sa pagkabaha dahil lang sa kagagawan ng mga crocodile dyan? Di ba? Okay sana kung crocodile lang sa ilog eh. Kaso nasa kongreso eh, di ba? sa Bisaya pa. Yan ang what makes the president now parang detached na sa tao. Ngayon po, no, hanggang dito na lamang po. At syempre, napakinggan po natin at napanood ang kapanayam kay PBBM na nakita naman natin na mababa talaga ang trust rating, umabot sa negative. Imagine, umabot sa negative, lahat ng presidente hindi naman ganyan umaabot eh, di ba? Kumbaga, nasa pwesto pa eh. Siya, nasa pwesto pa, umaabot na ng negative. Eh, yung mga ibang presidente, saka lang bumababa pagkatapos na ng term nila. Eh, ikaw, presidente, nandiyan ka pa sa pwesto, negative na agad ang trust rating sa'yo. Di ba? Kaya dito po, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.